Purihin ng Diyos sa mapagpalang gabi sa Panginoon. Ganyan din po mga minamahal sa bagsa na mga kapatid sa pangalan ng Panginoon. Sa kagalakan natin na araw nito ay, gabing ito ay gabi ng pagpaparangal sa Panginoon. Kaya sabi po sa salita, 1 Corinthians 10:13, 31, whatever you do, wherever you eat, or drink, or do it for the glory of God. Amen. Okay, purihin ang Diyos na buhay. Ako po ang mga minamahal ay si Pastor Roger Bumagat, isa pong kapatid sa Panginoon na patuloy na pinagpapala ng Panginoon. Purihin ng Panginoon muli. Ang buhay ko po noon, mga minamahal, mga kapatid sa Panginoon, ay mahirap. At sa biyaya ng Diyos, natuto akong mag-tricycle driver. At mula noon, nagpatuloy hanggang sa nakapag-aral, nakapagtapos ng high school. Gumraduate naman ng high school sa average na 75. At nagpatuloy po yan sa biyaya ng Panginoon. At may 1970 po nagsimula mag-tricycle. At pagdating po ng 1975 ay nakapag-asawa po. At nakatira kami sa lugar na kung saan ay tabi ng kanal. Pag malakas ang ulan, pumapasok yung maraming tubig mula sa kanal doon sa bahay po. Nakatira kami sa bahay na yun na pansamantala sa lugar ng lola ko na marumi ang kanal dahil tabi kami ng kanal. At pagka umuulan, yung dumi na burak ay pumapasok sa bahay. 4 years po kami nakatira noon, mula sa 1975 hanggang 1979. At ganun po, kahirap ang buhay noon. But year 1979 po, sa biyaya ng Panginoon ay makakilala ko sa Panginoon. 1979, October 28, yan po, 1979. Ang ginawa po ng Panginoon, pagdating po ng December, inalis kami doon sa bahay na tinitira namin na maliit. Ayan po. So, October, nakakilala ako sa Panginoon. Kaya 1979, sa biyaya ng Diyos, may nakilala ako isang tao na mayroong binebenta yung lupa. That time, may alaga akong baboy, sakay dalawa tricycle ko. Yung sa pong tricycle ay binenta ko pati baboy. Tapos po yung sinabi nung kakilala ko may lupang ibinebenta. Alam niyo po ba mga kapatid sa Panginoon? One day morning, pinuntahan ko po yung site, yung lugar na lupa na binebenta. And pinag-pray ko sa Panginoon. Yung oras na yun, yung morning. And I talked to God. Sabi ko sa Kanya, kulang yung pera ko, pambili ng lupa. I believe you are a great provider. Okay, Lord, eto deal natin. Ikaw ang po-provide ng another financial needs para mabili ko itong lupang ito na corner lot. Huwag mong pababayaan ang pamilya ko. Ito deal ko sa iyo, covenant ko sa iyo. No matter what happen, kahit maging kapalit ay buhay ko, susunod ako sa iyo. Kung minamahal, ito pong biyaya ng Diyos na binagpapapalang lupa at bahay, ito ay naging stepping stone din ng mga kapatid sa Panginoon. Isa sa malaking bunga ng pangangaral na salita ng Panginoon dito po sa bahay na sinimula ng gawain ng pangangaral salita ng Panginoon. Ay isang bunga po dyan ay si Pastor Felix. Of course, kasama po yung ibang mga kapatid niya. Kaya salamat sa Panginoon po. Talaga mula po noon, naging best. Every Sunday afternoon, naging best na po itong tahanan namin na binigay sa amin ng mahal natin Panginoon. Kaya napakabuti po ang Panginoon. Kaya ang aking alam kaya yung bawat tahanan po, pag sinimula ng gawain ng Panginoon, siya'y may akda ng lahat. Tandaan po natin yan. Itataas kayo ng Panginoon. I-bless kayo mightily ng Panginoon. At sa lahat ng inyong pangailangan, tatapuin ng Panginoon yan ayon sa kanyang kalooban. Okay, mula nga po doon sa lupa, mga minamahal, nakilala ko po yun. Yung nakilala ko po yun, siya rin po yung naging way, ginamit ni Lord para makilala ko ang Panginoon. At ako naman po, a big surprise sa kanya po,
tuwing hapon, pumupunta ako sa kanya kasi uhaw na uhaw ako sa salita ng Panginoon. Gusto kong malaman kung ano magiging status ko bilang tao, kung ako ba'y ligtas, kung ako'y mamatay o hindi. So doon ko napag-alaman mula sa kakilala ko noon, magbigit sa lahat mula sa salita ng Panginoon, ay naging naging pasimula yon ng patuloy na eager na paglilingkod sa Panginoon. Ang totoo yun, maraming pagkakataon, pumupunta sa bahay, tapos nga po, ayun, pati si Pastor Papa, tapos po noon, nagkaroon ng gawain sa Antipolo. Yun po ang first missionary journey ko ng pagsunod sa Panginoon. Antipolo, Mura Marikina hanggang Antipolo. Then, pagdating po sa Antipolo, maglalakad po kami ng mga 1 kilometers. Along the way, may dala akong trucks po. Ayan po. At ako muna po kasi may dala akong trucks. Tapos yun, nangyari po yan tuwing Saturday afternoon. Doon po ako nasa feed na yun. Yun ang first missionary journey ko sa Antipolo po. Kaya salamat sa Panginoon. Nakakatuwa po. Ayun po mga minamahal, ang naging ministry ko talaga sa Panginoon. First, evangelism. Pero before that, naging song leader po ako sa church. Tapos po, naging home Bible visitation. Then, nagkakandak po ng Bible study. Tapos po, evangelism. At pagkatapos po, ngayon po ay naging missionary. At sa ngayon po ay naging associate pastor ng Jewish Fellowship Ministry. Yun po yung nangyari yung mga bagay na yun dahil sa Panginoon. Kaya napakabuti noon ng Panginoon. Tama po yung kanyang salita. Pagka inuna natin ang kanyang karyang katwiran, lahat ng mga bagay idaradag sa atin. At yung patuloy na paglilingkod sa Panginoon hanggang sa ngayon po ay sa biyaya ng Diyos ay nagpapatuloy pa po. Kaya tunay po mga minamahal, napakahalaga ng paglilingkod sa Panginoon po. Yes, daraan tayo sa mga pagsubok. Sabi po sa Santiago 1:12, pinagpala ang tao na dumating sa pagsubok ay mapagtatagumpayan sapagkat tatanggap siya ng putong ng buhay na walang hanggan. Kaya sa biyaya po ng Diyos, minamahal, kailangan una, may trust ka sa Panginoon, believe ka sa Panginoon, yan. At higit sa lahat, yung pananampalataya mo. At doon sa pananampalataya mo, kasunod nun, mga pagpapala, minamahal ay pagkakalab sa iyo ng Panginoon. Dahil alam na ng Diyos yun. Kahit hindi mo pahingin, why? Kasi nakikita ng Diyos yung mga gawa mong paglilingkod para sa Kanya. Upang ang Kanyang pangalan, minamahal, ay patuloy na parangalan. Hindi po tayo, kundi ang Diyos lamang ang dapat parangalan. Kaya salamat sa Diyos, purihin ang pangalan ng Panginoon. Pagpalain kayo ng Panginoon.